Ako pala si Police Executive Master Sergeant Brother Randy Mones, dito po sa mga Silvio Station. Tayo po ay nataasan na magbahagi ng mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, good news. Naniniwala ba kayo na may pag-asa pa? Yes! At nakikipin na dahil kami mo, Bosa, nalaya ka rin. Sige. Ito yung unang paalala sa atin ng Panginoon na may pag-asa pa. Although ang bawat tao may kanya-kanyang kwento ng buhay, pero may pag-asa pa. Walang taong hindi nagkamali. Lahat may mga tinatakong baho. Lahat may kahapon. Pero tanong, paano mo inandil yung kahapon mo? Pag nanatili ka sa galit, sa tampo, sa hinanakit, sa sama ng loob, hindi ka magiging masaya. Kaya sa hapon na ito, may gusto rin paalala sa iyo na may bukas pa, may pag-asa pa. At ang sabi ng Panginoon sa Lucas 1:27, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Panginoon. Everything is possible with God. Amen po ba? Hindi lamang po, matatagpuan natin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ito po yung matatagpuan natin saan? Sa boundary ng Nepal at ng China. Ang pangalan niya ano? Mount Everest. Ito po yung nagtataglay ng 29,029 feet. Matatagpuan natin ang pinakamataas na building sa buong mundo na kung tawagin natin ay Burj Dubai o Burj Khalifa. Ito yung nagtataglay ng 2,717 feet. Matatagpuan natin ang pinakamataas na building sa buong Pilipinas. Saan? Diyan sa BGC na ang pangalan niya ay Grand Hyatt o Manila Hyatt Hotel. Ito yung nagtataglay ng 828 feet. At matatagpuan natin ang pinakamataas na puno diyan po sa California. Ang pangalan niya ano? Si Kia. Ito yung nagtataglay ng 282 feet. At ang pinakamataas na tao na nakitala sa kasaysayan ng Biblia ay nagtataglay ng 9.9 feet. Ano pangalan niya? Goliath. Pero ito ang kagandahan. Ang pinakamalalim na dagat sa buong mundo ay matatagpuan natin saan? Sa West Pacific ng Philippine Sea. Na ang pangalan niya ano? Mariana Straits. Ito yung nagtataglay ng ano? 36,035 feet. Eh ano ngayon ang pinagsasabi ko dito? Alam nyo ba na kahit inubog yung Mount Everest, ipatong yung pinakamataas na building sa buong mundo, o Burj Khalifa, ipatong yung pinakamataas na building ng Pilipinas, ipatong yung pinakamataas na puno, at ipatong yung pinakamataas na tao, lahat yan ay kayang ilubog tungkol sa pinakamalalim na dagat. Ito yung unang paalala sa inyo kapatid. Ano man ang pinagdadaanan mo, gaano man kalaki ang kasalanan mo, lahat dyan ay kayang ilubog sa karagatan ng awa ng Panginoon. Kaya hindi pa uli ang lahat. May pag-asa pa, may pagkakataon pa. Ang kailangan mo lang ano? The first is what you call the A, o unang buhay pananampalataya. Anong unang mong gagawin? The letter A is what you call accept. Kailangan mong matanggap sa buhay mo na nagkamali ka, na sumablay ka, na meron nangyari sa buhay mo at ito yung katotohanan. Dahil pag hindi mo na-accept, hindi ka makakapunta sa second stage. What's the second stage? The second stage, what you call evaluate. Pag-aralan mo, bakit ka nasa loob ngayon? Anong naging problema? Ikaw ay bunga ng broken family? Ikaw ay nabarkada? Ikaw ay biktima talaga ng karakasan? Anong nangyari? Bakit ka naririto? Accept, evaluate, ano yung pangatlo? The letter I. Initiate to move on or improve the situation. Kapatid ko sa pananampalataya, kahit anong iyak mo dyan, kahit anong lupasay mo dyan, hindi hihinto ang mundo para sa'yo. Magpapatuloy itong umikot. Kaya anong gagawin mo? Mananatili ka sa galit? Mananatili ka sa buwisit? Mananatili ka sa pagkabagnot? Hindi! Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Keep on praying. Keep on moving. Kailangan mong gumalaw dahil ang malupit ang mundo. Hindi siya hihinto para sa'yo. Alin ka pa, letter O.
Tulad ng pangako niya sa 2 Chronicles 7:14, sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talimtan ang kanyang kasalanan, iringin ko siya, patatawarin ko siya, at ibabalik ko sa kanya ang katiwasayan na nawala sa kanya. Kapatid ko sa pananampalataya, may mga laban na hindi na natin may papanalo, pero kayang-kaya kami panalo ni Kristo. May mga bagay sa mundo na kahit anong gawin natin, tiyak na matatalo tayo. Pero kung kakampi ka sa makapangyarihan ni Kristo, tinitiyak ko sa iyo, daratingan tayo, tagumpayin ka na. Accept, evaluate, improve the situation, open everything, and what's the last? The letter U. This is important. Tanda mo to. Use it to become a blessing to others. Kapatid ko sa pananampalataya, pag hinimpo ka ng Diyos, pag ginamit ka ng Diyos, hindi siya titingin sa kahapon niyo. Titingin siya sa iyo bilang ikaw, bilang anak niya. Pero huwag mo kalilimutan ang kwento ng buhay mo. Nawa, pagdating ng araw, dito ka. Babalik ka dito sa kulungan na ito, hindi dyan sa loob. Kung hindi dito, magkikwento ka ng buhay mo. Kung paano ka naging adik, paano ka naging magnanakaw, paano ka naging barumpado, paano mo minalali ang magulang mo. Pero nung nakilala mo si Kristo, hindi po ka niya, niyakap ka niya, ipinaalala sa iyo na ang tagal ka niyang hinanap, na ipinaalala sa iyo na kailanman na hindi ka iniwan at ipapaalala niya sa iyo na lagi-lagi siyang kasama mo sa buhay mo. Pagdating ng araw, nawa, sa biyaya ng Diyos, ang kwento mo, magiging kwento ng pagpapala sa ibang tao. Hindi ka matatakot, hindi ka maiya sa kahapon mo. Bakit? Kasi sa kahapon mo, doon mo nakilala na may isang Kristo na yumakap sa mga panahon ng kalungkutan mo. Accept, evaluate, improve, offer everything to God, and use it to become a better person. Hindi ako dapat manalangin sa inyo kapatid. Kapag ang dahil kong supply sa buhay, and still battling, pero sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat, pero kaya kang maging marapat ng Panginoon sa oras na ito. Kailangan mo lang tanggapin ang Diyos na buhay sa puso mo. Nalanggang din, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Dakilang Ama, patawarin mo po kami sa aming mga pagkulang, sa aming mga pagkakasala, sa mga kasalanan na sabi na gawa, o mga kasalanang hindi namin ginawa. Sa oras po na ito, tinataas po namin ang aming mga puso. Patuloy mo po kami pagtumayan, patuloy mo kami iyakap sa aming mga pamilya. Sabihin mo sa kanila na namimiss namin sila, na mahal namin sila. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na ang kwento ng buhay ko maging kwento ng pagpapala sa ibang tao. Sinusuko ko na po na natin ito na may pagpupulong pasalamat sa pagkabis ng pangalan ng Jesus, aming Panginoon, dahil tayo magsabi lang, Amen! And the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen! Kapatid, atak lang, hindi pa tapos ang laban. Just hold the line at daratingan tayo. Gagamitin ka ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo.